So yun nga mga idol, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw nito nga mga idol ay bibigyan natin ng reaksyon at opinyon ang mga pahayag at mensahe ni Vice President Sara Duterte patungkol sa darating na eleksyon. Kahit malayo-layo pa ito mga idol, sa 2028 ay sinasabi na ng ating Vice President na si Sara Duterte na tela wala nang magaganap na eleksyon sa 2028 dahil sa ginagawang mga hakbang ng Administrasyong Marcos. Ang mga pahayag na ito nga mga idol ni VP Sara Duterte ay umani ng samot-saring reaksyon at opinyon mula sa ating mga kapwa Pilipino. Assuming na meron pa tayong bayan na natatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi katulad din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi? May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Sa mga pahayag na ito nga mga idol ni VP Sara Duterte ay tila naging mangmang siya para sa ibang ating mga Pilipino na nakakaintindi ng kanyang pananalita, na kung saan ay sinasabi niya na tila wala na daw di umanong halalan o eleksyon na mangyayari. Tila hindi daw naisip nga mga idol ni VP Sara Duterte na hanggang 6 na taon lamang ang termino ng presidente, at maging siya nga mga idol ay 6 na taon lang din. Kung meron pa tayong bansa na matatawag Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon. Ang mga pahayag na ito nga mga idol ni VP Sara Duterte ay sinagot ni Jose Castro, na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na tila hindi nag-iisip itong si Vice President Sara Duterte sa tuwing ito ay nagsasalita. Ayon pa nga mga idol kay Atty. Castro ay sinasabi niya na naturingan pa daw na isang abogado itong si VP Sara Duterte, subalit para tila walang alam daw sa batas. Yung mga ganyang klase pananalita, manggagaling mismo sa Vice-Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Una sabi natin ang Vice-Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung ano ginagawa ng Pangulo. Kanina naman po ay ibabanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang hindi niya pinanonood o ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil naggalawang Duterte showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Ang kanya sabi ay malamang wala nang maging bansa o Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet ng isang bansa kung saan maaaring pamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati ang dating Pangulo Duterte na maaari tayo gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. At muli nga mga idol, nagpasaring itong si Vice President Sara Duterte kay Jose Castro, na kung saan nga mga idol ay sinasabi na hindi na dapat daw pakinggan itong si Jose Castro sa tuwing nagsasalita dahil panira lamang daw ito sa bansang Pilipinas. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay sinagot muli ni Jose Castro, at tila sinasabi niya na si VP Sara Duterte ang dapat mahiya sa kanyang mga sinasabi. Sinasabi ko na paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya
dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Patungkol tun sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably, ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So, hindi po nakakahiya magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa country funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos na 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice-presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Ang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting or rather katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa ating administrasyong Marcos? Patuloy nyo pa rin ba silang susuportahan ang mga Duterte kahit na alam naman natin nga mga idol na puro kasinungalingan lamang ang kanilang mga sinasabi patungkol sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos? At patuloy nyo pa rin bang susuportahan si Vice President Sara Duterte kahit na ang mga sinasabi niya ay hindi niya mismo maintindihan na katulad nito? In the NDF-ELCAP, they are only about ano yung ELCAP? And local armed conflict. And local, there, ELCAP. Nakalimutan ko yung sagot ko. Sandali. I cannot explain that you, as I said, before I was saying the problem of the Philippines
is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But so I will not help them solve the problem. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At anong inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section.